si Senator Bato de la Rosa ay meron daw warrant of arrest according to Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pero hindi ba kayo nagtataka? Ang Department of Justice daw is still verifying the information, and there is no official document that has been received from the International Criminal Court, nor na ang ICC publicly confirmed the warrant, and De La Rosa's office has yet to comment on the matter. If naalala niyo po, si De La Rosa ay ang Philippine National Chief of Police during the former President Rodrigo Duterte's administration and played a key role in the country's war on drugs. Hindi ba kayo nagtataka na si Remulla, na ombudsman na ngayon, ay siya ang nagpa-float ng information na ito na may warrant of arrest against Senator Ronaldo Bato de la Rosa. Ang nakapagtataka, supposedly pag may mga ganito, di ba, nakapapublish dapat sa ICC. Ito naman ba ay moro-moro na naman na ginagawa? At ano ang susunod na gustong ipalabas dito? Ang susunod nilang ipadadakip ay si Vice President Sara Duterte, na i-connect nila si Bato de la Rosa, then being the mayor ng Davao, na siya rin ay magsusupport ng mga ganitong kababalaghan na ginagawa. Ito po ang nakakalungkot, because despite the pressing issues to take care sa mga nasalanta ng earthquake, ng bagyo, ay gumagawa pa ng mga ganitong pag-float ng mga news na hindi naman nakakatulong sa ating kalagayan ng ating bansa. Come to think of it, you are now an ombudsman and you will be floating an unverified information, both coming from an ICC and not being validated yet by the DOJ, if indeed such document is in fact being issued by the ICC. Ang ating pong mahal na dating Presidenteng Rodrigo Duterte is currently detained at the International Criminal Court in The Hague, Netherlands, na siya po ay kinidnap na wala man lang nakita tayong warrant of arrest. He faces charges of crimes against humanity related to his war on drugs campaign, which resulted kuno of thousands of deaths. Ngayon, ang tanong lang natin, hindi pa convicted po si FPRRD. Until this time, kung humanitarian po ang ating pinag-uusapan, he is just being charged at wala pa namang evaluation ng kaniyang guilt or not being guilty of the crimes. Bakit hindi po muna ipabalik yan dito at saka litisin sa kaniyang mga supposedly violation? Ang Supreme Court po ay nagpalabas na rin ng kanilang evaluation, and Duterte's health has been a concern, with his lawyers requesting
postponement of proceedings due to his alleged unfitness to stand trial. Ang ICC po ay nag-grant an indefinite postponement to assess Duterte's fitness to participate in the pre-trial proceedings. Ang deadline ng pag-submit supposedly ng prosecution ng kanilang final documents being required by the International Criminal Trial Court was October 31, 2025. Sana lang naman ay bilis-bilisan ang pag-evaluate na to. Kung hindi man po ito political, sana mag-isip-isip naman ng ICC na nakakapag-create na po kayo ng unrest dito sa domestic arena ng Pilipinas dahil po sa illegal nyong pagdala na wala man lang kayong red notice according to no less than the sister of the President, Senator Amy Marcos, na basihan para dalhin ang ating butihing Presidente Rodrigo Duterte noon. Ang nakakalungkot, ang ating kalikasan na mismo ay nagbabanta na naman ng panibagong sakuna sa ating bansa at tayo ay maligalig masyado dahil sa mga pangyayaring politika na parang wala ng mga damdamin at parang hindi na mga tao ang mga utak ng mga to. For a short period of time, the fourth door na binuksan po ng Romana Katolika noong December 25, 2025 ay isasara na po ngayong Disyembre, and many of those who do not belong to that faith believe that the spirit of evil in the last dispensation had been let loose for a short period of time, and maybe sana magkaroon na ng magandang mga espiritu na tayo ay magkaisa para ma-mobilize ang mga taong ito na mga wala na yatang konsensya at wala na yatang damdamin bilang maging isang tao. This unrest are reasons for people to mobilize come November 16, 17, and 18. Kalampagin po ang ating mga liderato na itama at bigyan ng mga tamang kaso sa mga taong apparently kahit po hindi college graduate nakakaintindi po sa mga nangyayaring mga kabalbalan sa ating lipunan. Salamat sa pakikinig. Let us watch the improvement and progression of the November 16, 17, and 18 call for transparency para sa demokrasya ng Pilipinas.